Alright, so isang magandang araw po para sa ating lahat at ako po yung makakasama tonight. My name is Winifred Asuncion Jr. And first, sa lahat po ng mga guests natin, ayan, welcome to IMG. Lahat po ng mga nandito ngayon, welcome po sa IMG. And of course, no, para sa ating lahat, okay? Yan, so welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-offer about total financial solution, no? So, para sa lahat na laging nagkakaproblema when it comes to finances, no? Ito yung magandang pagkakataon ano para mabigyan din natin kahit papaano, no? Makita mo yung napakagandang solusyon na binibigay po dito sa IMG. And before that, okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan mabibigyan ng financial solution yung ating mga financial problem or financial crisis. Yan po yung binibigay ng IMG para sa lahat po ng mga Pilipino, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka. It's all about financial education. Yan po yung pag-uusapan po natin. Building your future, taking control of your money. Tandaan natin, kapag tayo yung nagtratrabaho at kumikita, okay, dapat nasa ating mga kamay yung control ng ating pinaghihirapan. Okay? Then, sino po dito nakakakilala kay Brother Bo Sanchez? Brother Bo Sanchez ay isa po sa mga financial guru natin dito sa IMG at kasama siya dito sa ating libro, The Secret to Saving and Building Your Future. Sabi nga, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Ang kagandahan po dito sa IMG, it's not about learning, no? Pero ang pinaka-powerful dito, yung ma-execute mo, yung magawa mo kung ano yung tinuturo po ng IMG. Very simple, no? Ano ba yung basic na tinuturo po ng IMG? Yung matuto ka, paano ka makakapag-ipon ng tama. Yung matuto ka, paano ka makakapagsimula ng iyong investment. At ang pinaka-the best, yung matuto ka paano mo may build ng tama yung tinatawag natin na solid financial foundation. Yan po yung nasa harap po ng ating libro, yung makapag-build ka, yung magkaroon ka ng healthcare para pag nagkasakit, may magagamit, no? Yung magkaroon ka ng insurance para anytime kunin tayo ni Lord, hindi kawawa yung pamilyang may iwan. Yung ma-manage natin yung utang para wala na tayong iniisip na sakit ng ulo at nagbibigay ng stress para sa atin. Then, makapag-build tayo ng ating emergency fund at dyan natin masasabi na solid na yung ating investment. Kaya tandaan natin, financial education ay hindi lamang ito para sa mga mayaman. Ito po ay para po sa lahat ng mga Pilipino. Now, bakit nga ba kailangan natin maaral, matutunan yung kahalagahan ng financial education? Unang-una, wala pong nagturo sa atin sa school when it comes sa about financial education. Sabi nga dito sa ating libro, many good people fail. Many hardworking, isa ka na dyan, kabayan, no? Smart, young, and old people fail. Many teachers, OFWs, doctors, engineers, nag-fail. Walang pinipili. May pinag-aralan o wala. Sometimes, no, nag-fail. Ang pinakamasakit dito, yung magre-retire ka, no, yung magre-retiro ka nang wala kang sapat na ipon, yung wala kang sapat na
retirement fund. Kaya yung iba, kahit matanda na, kahit may edad na, kung maaari, ayaw pang tumigil sa pagtatrabaho. Bakit? Dahil walang sapat na retirement fund. Yan po yung pwedeng mangyari. Yan po yung isang senaryo. Kung ngayon pa lang, no, hindi mo na pinaghahandaan yung retirement mo. Okay? So, dalawang senaryo pagtanda natin. Either tumanda tayo na walang pera at pagpapasapasahan kahit sabihin mo, ultimo mga anak mo yan. Or tumanda na natuto ka at nagkaroon ka ng retirement fund at sigurado, no? Pag-aagawan ka yung gustong-gusto ka nila yung mamahalin ka. Kaya ano yung reason? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Bakit? Walang panahon sa pag-aaral ng financial dahil binuhos yung buong buhay sa pagtratrabaho na hindi man lang binigyan ng oras na aralin na yung kinikita, no, yung sahod ay pwede rin pala magtrabaho para sa iyo. Dahil tandaan natin, hindi habang buhay kaya mong magtrabaho, hindi habang buhay merong tatanggap sa iyo, no, para makapagtrabaho ka at makapag-survive. Tulad po ng isang school principal noon, naging janitress ngayon. At isa po yan sa mga in-interview po ni Corina Sanchez. At ang tanong ni Corina, Nanay, mahirap po bang isipin na dating principal ka, pero ngayon isa lang janitress, di ba? Napakalungkot, napakasakit po sa part ni Nanay na dati siya yung school principal, pero bumalik siya sa school na yon, hindi na bilang isang principal, kundi bilang isang janitress. Bakit? Kailangan niya makapag-survive. Di ba? Wala siyang retirement fund. So, kailangan niya magtrabaho para mag-survive. Remember, yung mga artista before na nabalitaan natin ang lalakas nilang kumita noon, 'di ba? Napakatanyag nila noon, no? Pero anong nangyari? No, after ng pagiging artista nila, hindi sila nakapag-ipon, walang preparation para sa healthcare nila. Anong nangyari? Artista sila noon, namamalimos ngayon. 'Di ba? So, it's a wake up call para sa ating lahat para hindi na po maulit yung mga ganong senaryo sa ating buhay. Yan po yung kagandahan na maaral mo yung kahalagahan ng financial education. Yan po yung gigising sa'yo. No? Wrong money mindset. Many people naniniwala na ang financial education ay para lang yan sa mayaman, para lang yan sa may kaya. Hindi po. Ang financial education ay para po ito sa lahat ng mga Pilipino. Walang pinipili, mayaman man o mahirap. Ang mga mayaman nga, kailangan pa rin nila ng mentor. Di ba tayo pa kaya na laging nagkakaproblema when it comes sa financial, di ba? Then, marami sa atin naniniwala na ang solusyon when it comes sa financial crisis ay yung mangutang. Sino po dito yung walang utang? Kaya maraming mga Pilipino, no, baon sa utang. Bakit? Ginagawang solusyon yung mangutang, yung uutang na naman para may pambayad ng utang. Okay, so hindi po yung solusyon. Then, some even rely on luck. Marami yung mga naniniwala na pag tumaya sa loto yun, nakikipagsugal, no? Nakikipagsugal at umaasang manalo. Pag nanalo, yun na yung magiging solusyon. Pero marami na tayong mga nabalitaan, di ba? Nanalo ng loto after 5 years, balik sa kahirapan. Bakit? Lack of financial education. Hindi marunong mag-manage ng finances. Okay? Then, marami sa atin, no, hindi naniniwala doon sa pagkahanda. No? Yung nagsasabi na, bata pa ako, sir. Matagal pa naman yung retirement ko. 'Di ba? Kung ang community mo ay spenders ka din. Kung ang community mo ay mangungutang ka din. Pero kung ang community mo, ang sinasamahan mo, ang environment mo, ang mga kaibigan mo, marunong mag-ipon, marunong mag-invest, of course, matcha-challenge ka din, mahahawa ka din sa kanila. 'Di ba? So yan yung advantage. Minsan akala kasi natin hindi nauubos yung income, 'di ba? So marami yung nag-aakala pag malaki yung sahod, okay na yung buhay. Pero tandaan natin, hindi po forever. No, nasasahod ka ng ganyan. Okay? Then, ang napakalaking challenge, ito po yan. Kahit marami sa ating mga Pilipino, ang ganda ng trabaho, ang lalaki ng income, pero low savings and high debt. Okay? Ang pinakamasakit, bato-bato sa langit, ang pinakamasakit, wala ka nang ipon, baon ka pa sa utang. Yan ang karamihan.
No? Marami po ang nakaka-experience sa atin yan. Di ba? Napakasakit isipin, ang ganda ng trabaho mo. Di ba? Ang laki ng income mo, pero ang laki din ng utang mo. Di ba? Then marami sa atin yung, sorry for the word, no? Yung feeling mayaman o feeling sosyalera na pa-credit card lang yan. Di ba? Pa-swipe lang. Di ba? Hindi po masama ang magkaroon ng credit card as long as magagamit mo ito ng tama. Pero pag gagamitin mo yan bilang emergency fund mo, okay? Yan ka mababaon. Kaya marami yung mga nababaon sa utang, nai-stress, nadidepress dahil po sa credit card. Okay? Then marami sa atin hindi marunong mag-manage ng utang, di ba? Yung utang ng utang, yung uutang ka, pambayad ng utang, uutang, panggastos, uutang, pang shopping, di ba? So, marami yung mga nababaon sa utang, hindi na namamanage yung utang. Okay? So kahit anong laki ng kinikita mo kung baon ka sa utang, stress 'yan. 'Di ba? Ang challenge ko lagi, subukan mo naman yung sumahod na wala kang binabayaran utang. Sino dito yung sumasahod nang walang binabayarang utang? Sino dito yung parating na naman yung sahod mo, hindi mo pa nauubos yung sahod mo nung nakaraan? O, di ba? Ang sarap nun, di ba? Then, marami po yung nakakaranas sa atin yung pagkasahod, dumaan lang sa kamay, pinakain sa pamilya, itrinit yung pamilya, itrinit yung sarili, ubos. Di ba yung sasabihin na, okay lang yan, sir. Okay, ang tawag ito yung right ko naman yan kasi ako naman yung nagpagod yan. Right ko naman i-treat yung sarili ko. Di ba? Okay yun, walang problema doon. As long as na hindi mo uubusin, di ba? As long as na meron ka pang natitira, meron kang extra. Yung iba, hand to hand, di ba? Dumaan lang sa kamay yung sweldo, then napunta na sa ibang kamay. Sino dito yung nakakaranas niyan? Di ba? Mostly, pag ganyan yung nararanasan natin, huwag nating hayaan hanggang kailan, ang tanong diyan, hanggang kailan na ganyan yung karanasan mo. Then yung iba, touch me not, ATM sumasahod, pero sariling ATM, wala sa kanya. Bakit? Nakasanla, ginawang collateral yung ATM. Experience ko din po kasi yan before. No, nung ako po ay nasa ibang bansa, okay, passport, ATM, nakasanla. Okay, pwedeng isanla eh. Di ba? So wag na po nating hahayaan sa lesson learned. No? Napakahirap na sarili mong ATM, hindi mo po hawak. Okay? Then, yan, napakadali pong mag-loan ngayon. Pero wag po tayo magpapabaon, no? Wag po tayo magpapabaon sa loan na yan. Okay? Ikaw po ang kawawa. Mas maganda na ang babayaran mo ay yung sarili mo kaysa yung bayad ka ng interest. Marami kang sinasayang na pera. Okay? Pansinin mo, obserbahan mo. Kaya, masarap umutang no, pag nahawakan mo ang utang mo, pero napakahirap magbayad. Alright? Napakahirap magbayad. So, mas maganda ang tinutulungan ng IMG, manage ang utang. No, manage ang utang. Iwaksi mo ang utang, mag-start ka ng savings and investment mo para sarili mo. Yung binabayaran mo, hindi yung ibang tao. Diba? So, karamihan, baon sa utang, hirap magretiro. Okay, karamihan yan. Baon sa utang, hirap magretiro. Yung iba, mas malaki na yung utang kaysa sa kanila. Kaya marami yung mga nadidepress. No? Marami yung mga natatrap sa utang. Yan, makikita nyo yan. Kung kahit saan kayo pumunta, no? Merong mga ganyan, 0% installment. Di ba? Makikita mo yung mga car, kahit nga mga car, no? Mga kotse, 0% install, 0% down payment. No? So yan yung mga natatrap tayo diyan natawag nito yung nasisilaw, no, nasisilaw. Then hindi mo namamalayan kala madali yung maglabas, madaling umutang, pero tandaan, napakahirap magbayad lalo na kung hindi ka marunong mag-manage ng utang. Okay, para hindi na makautang, kailangan mag-build ng emergency fund. Kaya tinawag siyang emergency fund para in case of any emergencies, meron kang fund na madudukot. Ano yung formula sa pagbibuild ng emergency fund? Times 6 ng iyong monthly income ang dapat laman po ng iyong savings account. Okay, tandaan, times 6 ng iyong monthly income dapat laman ng savings account mo na hindi mo nagagalaw. Para saan? Para in case of any emergencies, hindi ka na mangungutang. Bakit? Meron ka ng emergency fund na madudukot. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki,
if you want to be rich, you need to be financially literate. Okay, so ito yung kailangan natin, yung abundance formula. Okay, kailangan natin to lahat tayo, no? Dapat matuto tayo when it comes sa tamang paraan ng pag-iipon. Ito yung formula para makapag-ipon tayo ng tama. Okay? 100% ng ating monthly income, ang unang ibabawas dyan yung 10% para kay God. Tithes. Okay? Pasasalamat, di ba? The more you receive, no, the more you give, no, the more you give, the more blessings you will receive, di ba? Then 20%, yan naman yung ibabayad mo sa sarili mo. Yan yung ilalagay mo sa iyong savings account, no, sa iyong savings and investment. Ngayon pa lang, no, napapakinggan mo to, ito yung tinatawag natin na 10-20-70 rule. Okay? Pwede mo na siyang i-compute magkano yung monthly income mo. Okay? Magkano yung monthly income mo? Example, kung ang monthly income mo ay 20,000 pesos times 10%, magkano yan? Okay? So yung 2,000, yan ang ibibigay natin sa simbahan bilang pasasalamat. Okay? Then, yung 20%, which is 4,000, yan po yung ilalagay natin sa ating savings and investment. Mamaya, pwede namin maituro sa inyo saan mo ilalagay na investment. Okay? Then, yung may iwan na 70%, yan yung iba-budget. Take note ha, iba-budget. Hindi ibig sabihin 70% gagastusin mo lahat. Okay? Iba-budget mo yan. Okay, yan na yung iba-budget mo para sa expenses at para sa iyong lifestyle. Tandaan, no, para sa lahat po ng mga nandito ngayon, 10-20-70 rule. Yan po yung tinatawag natin na abundance formula. So para mas madali nating magawa yan, kailangan ma-manage natin at mabawasan yung mga gastusin natin. Just like for example, kung mahilig ka mag-soft drinks, no? Kung mahilig ka mag-coffee, okay? Yung iba, araw-araw sigarilyo, alak, di ba? Lotto tickets, extra phone bills, hindi nauubusan ng load, pedicure, manicure, weekly, her maintenance, yung kulot, nagpapaunat, yung unat, nagpapakulot, di mo na mawari, di ba? Example, dito sa mga expenses mo na to. Okay? Pag sinulat mo na ng expenses mo, tignan mo kung ano yung pwede mong ibawas. Example, yung Coke. Tanggalin mo yung soft drinks. Okay? Example, tanggalin mo yung soft drinks at yung 20 pesos or 40 pesos a day na nagagastos mo, which is pag inipon mo yan, makakaipon ka ng 1,200 pesos every month. At sa loob ng isang taon, ang maiipon mo dyan, 14,400 pesos, which is hindi mo yan namamalayan pag hindi mo inipon. Di ba parang dumaan lang sa kamay mo na naglaho lang. Di ba? Pag nilagay mo pala sa investment yan, example, sa mutual funds, in 12%, sa loob ng 20 years, yung 20 pesos mo, magbibigay sa'yo ng 1.2 million. Okay? Possible? Possible. Kung hindi mo nagawa noon, then ituro natin sa ating mga anak para sila ang gumawa nito, yung makapag-invest sila sa mutual funds. Okay? So yan yung isa sa mga advantage sa pagiging IMG member, yung matuto ka paano ka mag-i-invest ng tama. Right? So, kailangan cut the little expenses. Maliit man yan. Okay? Pag inipon mo yung mga maliliit na yan, dadami yan. Tandaan, ang buo, nagsisimula yan sa barya. Okay? So, pahalagahan natin bawat barya. Then, classify your needs and wants. Ano ba to? Kailangan ba to o gusto mo lang? Di ba? May purpose ba to o pang forma lang? Di ba? Marami sa mga Pilipino, bato-bato dyan. Okay? Naka-iPhone, pero walang ipon. Di ba? Marami nakabag ng Louis Vuitton. Okay? Sosyal ang dating, pero yung bag, walang laman. Mas maganda yung magbag ka ng LP. Lumang bag na punong-puno ng laman, di ba? Yun yung mas maganda, di ba? Then save instead of sale. Huwag kang magpapasilaw sa mga sale sa SM. Tingnan niyo pong mga sale. Kinsenas katapusan yan dito sa Pilipinas. Kasi yan yung sahuran. Then reduce it out. Iwasan po natin yung madalas na pagkain sa labas kung di naman kinakailangan. Sa labas ng bahay, mas okay pa yon. Di ba? Mas makakatipid ka pa. Kaya tandaan, iwas luho para iwas luha. Sabihin mo yan sa sarili mo ngayon. No? Iwas luho
para iwas Oo. diba? Diba? Ano, Then, masipag ma-share to blessing ko understand na awan to where blessings your da. money goes. No, understand where your money goes. Okay? Understand where your money goes. Know your big leaks. Ano ba yung mga liabilities mo? Ano ba yung mga butas ng bulsa mo? No, na laging-lagi mong pinaggagastusan. So, yan po yung liabilities. No? Then, alamin mo anong ibig sabihin ng assets. Assets ay ito yung mga nagbibigay sa iyo ng income. Okay, nagbibigay sa iyo ng pera sa pocket mo. Example, bumili ng gadget. Okay? Nakita mo kapitbahay mo, katrabaho mo, may bagong cellphone, iPhone. Wow, latest. Gusto mo din yun. Bumili ka din. Diba, hindi mo naman kailangan. Nainggit ka lang. Okay, nagiging liabilities yun. Pero pag ginamit mo yan pang business, okay, asset yan dahil nagbibigay sa iyo ng income. Sample, bumili ng car, pinarentahan, asset yan. Okay, nagpagawa ng napakalaking bahay, walang nakatira. Liabilities yan. Okay, bumili ng kondo, pinarentahan, asset yan. Anong gusto mo, asset or liability? Ang asawang tambay, asset or liability? Kayo pong sasagot dyan. Okay, so kailangan mag-invest tayo sa mga asset. Alright? Then, understanding how money works, the wealth formula. Okay, ito another formula. Kailangan may pera, bigyan mo ng time para lumago at dapat alam mo kung saan investment vehicle mo ito lalagay. Dapat alam mo kung magkano yung rate of return. At consider natin yung inflation. Ano ba ang ibig sabihin ng inflation? Inflation po, ito yung pagtaas ng mga bilihin. Okay? Now, which is kung mapapansin mo, patuloy na tumataas ang mga bilihin, ang sweldo mo, ganun pa rin. So, ibig sabihin, kung patuloy na tumataas ang mga bilihin, okay, ibig sabihin yung kinikita mo, yung sinasahod mo, bumababa yung purchasing power niyan. Kaya mapapansin mo, dati yung 1,000 pesos mo, ang dami ng mabibili. Pero dahil sa inflation, tumaas ang mga bilihin, ang mga presyo. Ang sweldo mo hindi tumaas. Mapapansin mo yung 1,000 mo, konti na lang. That is inflation. Di ba? Dati ang candy, piso apat, piso lima. Ngayon, dos isa. Ang pandesal, di ba? Piso dalawa o piso isa. Ngayon, magkano na? 5 piso isa. Butas pa sa gitna. Di ba? So, consider natin yung mga kalaban ng pera, inflation, taxes. Pag nag-grocery ka sa mga malalaking supermarket, pansinin mo ang haba ng resibo. Pansinin mo sa baba, may VAT, may tax. Okay? So, kalaban ng mga pera natin. So, tandaan natin yung wealth formula. Okay? Kailangan magpalago ka ng magpalago ng kinikita mo. Yung active income mo, palaguin mo na ng palaguin yan. Okay? Dapat magkaroon ka ng passive income. So, ganito ba yung bulsa natin? Maraming butas. Alam niyo po, kahit gaano ka kasipag, no? Literally na punuin mo yung timba na yan. Kung maraming butas yan, do you think mapupuno mo yan? Hindi. Di ba? Same. Ang hugot ng iba, sir, parang coke lang yan. Kung hindi sakto, laging zero ang wallet, huwag po tayong papayag. Kailangan takpan mo yung mga butas na yan. Kaya na lang uubos, no? Nang uubos ng iyong lakas. Diba? So, kailangan matuto tayo na mag-ipon ng tama, mag-invest ng tama, hindi yung puro labas, hindi yung mapupunta lahat sa butas. Okay? So, aralin natin bakit kailangan natin mag-ipon. So, dito makikita nyo, no? Meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Isang linyang pataas, ito yung tinatawag natin na money line. Okay? Isang linyang pababa, yung red line, ito yung tinatawag natin na responsibility line. Habang bata pa, mostly walang ipon. Alam mo, pag wala kang ipon, pansinin mo, napakalaki ng responsibility mo. Di ba? So, patuloy ka na magsusurvive dahil dito sa mga basic needs na yan. So, anong kailangan? Dapat meron kang active income. Okay? Pero paano pag wala kang trabaho, no work, no pay. Kaya ang tawag natin sa active income, ito yung magtratrabaho ka para kumita. Kung hindi ka na nagtrabaho, wala ng pera, paano yung basic needs natin? Alright? Then, so anong kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line, matuto ka mag-ipon, mag-invest para habang pinapataas mo yung money line mo na yan. Okay? Yung responsibility mo bumababa, kaya pababayan yung responsibility. Pero kung hindi ka nag-iipon hanggang dito ka, mapapansin mo ang taas, ang laki ng responsibility mo. Okay? So para pag nakaipon tayo, magkaroon ka ng big savings, pagtanda mo, less responsibility ka na.
Okay? Kaya kailangan yung active income, yung kinikita mo ngayon, aralin mo na paano mo ito papalaguin. Yung kahit natutulog ka, nagtratrabaho yung pera mo. Diba? Kaya ang tanong ng karamihan, bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman? Dahil kahit hindi sila magtrabaho, nakapasok sa investment yung kanilang pera. Kumikita, lumalago. Sana ganun din tayo. Bakit kailangan natin gawin yan? Dahil hindi po forever malakas ka. Hindi po forever may trabaho ka. Hindi forever kaya mong kumita. Kaya dapat ngayon pa lang, yung active income mo, convert mo na into passive income. Yung magkaroon ka ng money working for you para pag retired mo, dapat nga mga 50 years old, retired na tayo eh. Hindi na kailangan abutin pa ng 60, 65. Dapat 50. No, para ma-enjoy mo pa yung buhay. Eh paano ka magre-retire ng 50 kung nagbabayad ka pa rin ng utang? Wala ka pa rin ipon. So kailangan mo pa rin magtrabaho. Di ba? Pero kung natuto ka ng mas maaga, nagawa mo ng mas maaga, makakapag-retire ka ng mas maaga, may enjoy mo yung buhay. Tama? Okay, ano yung gusto natin? Less secure or more secure? Kaya this is the best time. Mag-start ka na. No? Palaguin mo na yung kinikita mo. Okay? So tingnan mo ang buhay. Tingnan niyo po yung spelling ng life. Ano po yung dalawang letra sa gitna? If. Meron tayong mga if sa buhay. First if, what if you die too soon? Paano pag kinuha ka ni Lord ng maaga? Paano ang pamilya mo na umaasa? Dapat maging aware tayo. Dapat meron kang life insurance. Life insurance, instant money yan na magpapatuloy na magbibigay ng financial support para sa family mo. Okay? Second if, what if you live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Diba? Solusyon. Dapat meron tayong long-term investment. Okay, meron tayong long-term healthcare para pagtanda, pag nagkasakit ka, meron ka pa rin healthcare na magagamit. Hindi mo kailangan magmakaawa at humingi ng tulong para meron ka pambayad sa hospital, pambili ng gamot. Diba? Anong unahin ng anak mo that time? Gatas ng anak niya o gamot mo? Diba? So sa buhay natin, ito yung tinatawag natin na tatlong if, no, which is pwede pa na natin yan masolusyonan. So yung first if, what if I die too soon? Ang solusyon natin yung pagkakaroon ng life insurance. Protection yan para sa pamilya natin. Okay? Second if, yung what if I got sick? Sino mag-aalaga o magbabayad ng hospital bill ko? Dapat meron kang healthcare. At pangatlo, what if I live too long? Okay, binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord, hihingi ka na lang ba ng tulong? So kailangan dapat meron tayong long-term investment at saka long-term healthcare na magagamit pag-retire natin. Pang-apat na if, what if, no? What if meron tayong solusyon para dyan? No? Ito yung tinatawag natin na Kaiser Ultimate Health Builder na nagbibigay ng solusyon dito sa tatlong if natin. Dahil ang Kaiser meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization. Meron na tong insurance, protection para sa ating family. At meron na tong savings and investment para sa ating retirement. Yan yung nagbibigay ng solusyon dito sa ating mga if. Now, pag-usapan natin itong ating cashier. Paano nga ba ito makakapagbigay ng solusyon, no? Para dun sa ating complete financial plan. Okay? Dito sa sample natin, makikita nyo K100 plan. So marami tayong plan from K45 to K1 million plan. So dito, pag-usapan natin yung insurance benefit. Tatlo yan, yung maibibigay sa iyo ng Kaiser. Healthcare, life insurance, saka savings or investment. Okay? Pagdating po sa insurance benefit, example, lahat tayo dito, no? Ang kinuha natin K100 plan. Kayo nakikita nyo ngayon dyan sa screen natin. Magkano ang life insurance ng ating K100 plan? 450,000 pesos. Okay? So, pag namatay sa natural death, take note, as long as naka 2 years na ng pagbabayad. Okay? Take note ha. As long as naka 2 years na ng pagbabayad, namatay dahil sa sakit, merong claim na 450,000 based sa K100 plan. Alright? Paano pag aksidente yung kinamatay? Kailangan pa rin ba lumampas ng 2 years bago makapag-claim? Hindi po. Pag accidental naman, ito dahil meron din siyang accidental death coverage times 2 ng term insurance, 450,000 times 2, that is 900,000. So pag aksidente ang ikinamatay ng policy plan holder, okay, times 2 ng insurance benefit, makukuha ng kanyang beneficiary.
Okay? Hindi lang yun. Okay? Pag aksidente o kaya natural death, no? Pag hindi pa tapos bayar, example lang, 1 year pa lang nagbabayad na aksidente na matay. Una, makukuha yung 900,000. Pangalawang benefits, yung policy may transfer doon sa primary beneficiary. Fully paid na, wala nang babayaran. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, yung tatlo na meron ka dito, may papamana mo. Una, instant money, yung 900,000. Second, yung policy, may papamana mo dun sa primary beneficiary, fully paid na, hindi na babayaran. Okay? Hindi na babayaran, gagamitin na lang. Pangatlo, kapag nag-matured ang plan on the 20th year, okay? Yan. Pag nag-matured ang plan on the 20th year, makukuha pa yung 1.1 million pesos. Ano po yung napansin natin? Okay, so hindi ito insurance lang. No, mag-iba-iba to sa insurance. Pag namatay, nakuha yung insurance, tapos na. Ito hindi po. Tuloy-tuloy yung tulong. Then una makukuha yung 900,000. Pangalawa, may transfer yung policy, gagamitin na lang yung healthcare. Pag nag-mature ang plano na 20th year, makukuha pa yung 1.1 million. Insurance benefit pa lang yung pinag-uusapan natin dyan. Okay? Another benefit when it comes to insurance benefit ng Kaiser natin. Okay? Yung waiver of installment due to total and permanent disability na aksidente pero hindi namatay. Diniclear ng doktor after 6 months, 1 year, hindi na siya pwede makapagtrabaho. Since dahil siya ay merong Kaiser, isa sa mga benefits natin Kaiser, yung mawi-waive na yung installment. So, mapupuli paid na yun. Bakit? Hindi na kayang magtrabaho ni policy holder dahil sa kanyang pagkaka-aksidente. Walang trabaho, walang income, walang pambayad na ng Kaiser. Pero on the best, dahil meron siyang Kaiser, yung benefits niya, mapupuli paid na, magagamit na healthcare, pag nag-mature yung plan, makukuha pa yung 1.1 million. Insurance benefit pa lang po yan. Okay? Then, dito sa ating K100 plan, meron na itong hospitalization coverage, no? Yung sa healthcare, na pwedeng magamit yung 60,000 pesos annual benefit limit, no? Pag na-hospital, as long as naka 1 year ng pagbabayad, na confine, wag lang sa pre-existing. Pwedeng gamitin yung 60,000 pesos annual benefit limit pambayad sa hospital. Hindi lang yun. May kasama pa tong room and board na 1,000 pesos. Di ba? Pag nako-confine, tatanungin ka, saan nyo gustong room? Private room, semi-private. Di ba? Of course, kung meron kang budget na 1,000 per day, then kunin mo na yung private room. Mas mabilis kang gagaling. May peace of mind ka. Di ba? Then, ang isa pa sa kagandahan ng ating Kaiser, pag hindi nagamit yung 60,000 na yan, yung 1,000 pesos na yan, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, you know what? Meron itong long-term care bonus. Anong ibig sabihin? Ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo, kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang plan. Magkano ang 85% ng ating K100 plan? That is 350,000 ibabalik sa ni Kaiser. So kung ko-compute mo, sa total contract price ng K100, ang lumalabas dyan nasa 60,000 plus lang ang binayad mo. Eh dahil binalik ni Kaiser yung 350,000, na which is kasama yan na makukuha mo sa 1.1 million pesos kapag nag-mature ang plan. Yan ang ating Kaiser na nagbibigay ng solusyon, no, para sa ating solid financial foundation. So makikita nyo dito sa sample natin, napakabata nagsimula ng Kaiser. 22 years old, 7 years lang babayaran, 7 taon lang babayaran. Pero ang coverage up to 20 years. Yun po yung isang advantage pa ng ating Kaiser. Dahil 7 years mo lang babayaran, covered ka sa loob ng 20 years. So pagdating ng 20 years, at the age of 42 niya, meron siyang 1.1 million. Since bata pa, and let's say hindi pa niya ginalaw, meron kang tatlong option pag nag-mature ang plan. Number 1, pwede mong ilamsam. Withdraw mo lang po yung 1.1, then wala ka ng Kaiser. Pero meron kang 1.1 million. Second, kalahati lang withdraw mo. Example, 500,000 withdraw mo. Yung 600,000 iniwan mo. Pwede ba yun? Yes. So meron ka pa rin healthcare fund, meron ka pa rin investment, kikita pa rin yan. Alright? Or, pangatlo, 42 years old pa siya. And let's say, at the age of 60 niya kukunin yan. So magkano na kaya at the age of 60 yung 1.1? Yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million pesos. Di ba? Pagdating niya ng 65, yan po ay 10.4 million pesos. At the age of 65, nagkasakit na operahan. Nagkabil ng 2 million.
Problema ba yung 2 million at the age of 65? Hindi. Bakit? Meron siyang 10.4 million na healthcare fund. Paano pag wala kang 10 million at the age of 65 na operahan ka, nagkabil ka ng 2 million? Problema? Yes. Napakalaking problema. Di ba? So yan yung kagandahan na binibigay sa atin ng Kaiser. Meron ka lang healthcare na magagamit for hospitalization, naka-insured ka for 20 years. At pag nag-mature ang plano, the 20th year, meron ka pang investment na magagamit para sa iyong retirement. Okay? So yan yung nagbibigay solusyon dito sa ating solid financial foundation. No? Yan po yung sumasagot dyan sa ating three major financial needs. Alright? Then, the power of compounding interest, another concept po ito. Okay. Ito po ay na-discovered po ni Albert Einstein. Yung number of 72 is a perfect number na pwedeng gamitin para malaman kailan dodoble ang iyong investment. So, 72 divided by the interest rate, malalaman mo kailan dodoble. Example, ito po. Okay, so example, lahat tayo dito, nag-invest sa co-op. Binigyan tayo ng co-op ng 4% interest rate per annum. Paano mo i-compute para malaman mo kailan dodoble yung ininvest mo? Okay, gamitin mo yung 72, yung number 72, i-divide mo yung 4% na binigay sa'yo, equals every 18 years dodoble yung investment mo. Example, at the age of 29, nag-invest ng 100,000. Okay? So 29 plus 18, pagdating ng 47, dumoble na yung 100,000, naging 200,000 na. At the age of 65, yan po ay nagkakahalaga na ng 400,000. What if nakakita ka ng 8% every 9 years? Dumudoble yan. Kaya at the age of 65, 1.6 million. Okay? Kapag nakakita ka ng 12% dahil nakinig ka, umattend ka ng seminar sa REMG, okay? Yan, money doubles every 6 years. Okay? So, dito makikita mo, no, pare-parehas ng edad, pare-parehas ng ininvest na amount. Alright? Then, pagdating po ng 65, okay, lamang yung number 3. Dahil yung 100,000 niya at the age of 65, 6.4 million pesos na. Which is, yung kinita ng investor number 1, 400,000 lang, yung butal lang. Diba? So, ano napansin natin dito? Lamang ang may alam. Yan po yung kahalagahan na matuto tayo when it comes sa financial education. Yung aralin din natin paano tayo magpapalago ng ating kaperahan. Right? So, para pagdating ng panahon, pag tayo ay nag-retire, hindi tayo kaawa-awa. Tama? So yan po yung tinatawag natin na compounding interest. Key financial concepts that we need to learn. Ano ba yung mga investment vehicles? And do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day? Kaya bang mag-ipon? Kaya mo bang mag-ipon ng 33 pesos a day or 1,000 pesos a month? Kaya ba? Okay? Kaya mo ba yan sa loob ng 30 years? 1,000 every month. Alam mo, pag magawa mo yan for 30 years, meron ka dapat 3.5 million pesos. Sino dito yung merong savings and investment na 3.5 million pesos? Okay, so pwede natin ituro to sa ating mga anak para pagdating ng 30 years old, no? Meron ng 3.5 million yan na simula. Yung first monthsary niya, 1,000, lagay mo na sa investment niya. Sobrang ma-appreciate yan ng anak mo. So paano to? Okay, ito yung ating wealth calculator. Nag-invest ka ng 1,000 pesos per month. Sa loob ng 30 years, 3.5 million yan. Ginawa mong 2,000 every month. Sa loob ng 15 years, 1 million yan. Okay, natagalan ka. Ginawa mong 5,000 pesos yan. Sa loob ng 10 years, 1.1 million pesos yan. Okay, so lamang ang may alam. Diba? So hindi mo ito matututunan, doon ka pa rin kung ano yung kinagawian mo. Alright? Then, eto, isang sample po natin dyan, no? Yung katulong po ni Brother Bo Sanchez. Kaya, nagkaroon ng libro si Brother Bo Sanchez entitled na My Maid Invest in the Stock Market. Yung katulong niya na kumikita ng 8,000 pesos a month. Tinuro niya paano mag-invest sa stock market. 2,000 pesos every month. Okay? So, kung 8,000 yung sweldo niya, so ang ginawa ng katulong, inisip niya na lang 6,000 lang sweldo niya. Bakit yung 2,000? Diretso na yun sa investment niya. After 7 years, panoorin niyo po sa YouTube yan, yung kwento niya. Nasa bandila po yung ABS-CBN. After 7 years, yung katulong, milyonaryo na. Kaya nakagawa ulit si Brother Bo Sanchez ng another book, How My Maid Became a Millionaire. So, ibig sabihin,
Walang pinipili. Basta alam natin yung tamang information, alam natin yung tamang paraan, paano mag-invest ng tama. Lahat tayo pwedeng yumaman, lahat tayo pwedeng maging successful. Okay? Mutual funds. Sino nakakalam ng mutual funds? Ang mutual funds, isang paraan to, isang paraan, paano ka maging investor. Okay? Paano ka maging shareholder ng Jollibee? No? Paano maging investor? Okay? Pag once na may mutual fund ka, investor ka, bakit? Bumibili ka ng shares sa Jollibee, sa SM, sa malalaking company. Kaya ang tawag sa'yo, shareholder. So paano ba nag-work out ang mutual funds? Eto tayo bilang mga investor, yung investment natin, pinagsama-sama yan. Ininvest yan sa mutual funds, na which is merong expert na fund manager na siya yung mag-i-invest dito sa mga securities na to, tulad ng Jollibee, SM, San Miguel, ayan, GMA. Pag kumita yan, babalik sa atin yung kita ng ating investment. Pag hindi mo wini-withdraw yan, palaki ng palaki ng palaki yan. Right? Ang mutual funds, professionally managed. May nagmamanage yan na expert. No? Then, very liquid. No? Napakadaling i-monitor. Pag IMG member ka, ito yung advantage. Pag IMG member ka, meron kang username and password. Cellphone mo lang gamit mo every time. Bago ka matulog, monitor mo. Pagkising mo, monitor mo. Okay? Very transparent yan. Diversified. Hindi lang po sa isang malaking company na ka-invest yung pera natin. Low minimum investment o kahit 1,000 pesos, pwede ka na mag-start. 20 pesos every day, pwede mong ilagay sa investment mo. Okay? Very transparent. No? Yan, yung binanggit ko na makikita mo, napakadaling mag-open, mag-member ka nga lang sa IMG. No? Strong track records, hindi pa po ako pinapanganak, meron ng mutual funds. Safe and secured, and walang tax. Bakit? Highly recommended po ito ng ating government. Okay? So, become a mutual fund investor now. Ito na yung pagkakataon mo. Bakit nandito ka ngayon? Marahil gusto mo rin maging investor. Okay? Ito na yung chance mo para makapagsimula ka na rin at maging investor ka na simula 2025. Okay? Right investment vehicle. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong pag-ipunan? Para alam mo kung saan natin ilalagay na investment vehicle. Example, emergency fund. Sir, gusto ko mag-ipon ng emergency fund. O, ilagay mo sa bangko, pero wag mong gagalawin, wag mong i-withdraw yan. Unless kung magkaroon ka ng emergency fund. Sir, para sa anak ko, ilang taon na ba yung anak mo? 1 year old. O, ilagay mo sa long-term investment. O para sa retirement, ilagay mo sa long-term investment. Di ba, ilagay mo yan sa stock market. Okay? Ilagay mo yan sa HMO. So, ayan, no? Yan yung advantage pag sa IMG. Alam mo. At tuturuan ka saan mo dapat ilagay yung invest mo. Mag-invest, no? Mag-invest with a purpose. Mag-invest ka para sa healthcare mo, para pag nagkasakit may magagamit pambayad sa hospital. Mag-invest ka para sa retirement mo, para pagtanda mo hindi ka kaawa-awa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo, para kahit anong kurso ang kunin man ng anak mo pagdating niya ng kolehiyo, hindi po siya mapapahiya. Okay? Mag-invest ka para sa dream house, dream car, para hindi mo na kailangan mag-loan. Mag-invest ka para sa vacation, para hindi mo na kailangan mangutang. Okay? Alamin mo muna bakit dapat ka mag-invest. Sabi nga ni Robert, sabi nga ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Remember yung ating solid financial foundation. Protection muna bago invest. Okay? Yan po yung part 1 ng ating basic financial literacy. At ngayon naman, pahapyawan natin yung mga benepisyo ng isang IMG member. So pag nag-member ako sa IMG, no, para sa lahat ng mga guests natin ngayon, no, pag nag-member ka sa IMG, ano nga ba yung mga benepisyo mo? No, ano nga ba yung mga benepisyo mo pag nag-enroll ka sa IMG? Number 1, no? Become a saver and investor. Ba? Ito yung binanggit natin kanina, no? Sa IMG, tuturuan ka paano ka mag-ipon, paano ka mag-invest. Kaya benefit number 1 pa lang, meron ka ng 1,000 pesos. Take note, sa lahat po ng mga bago, sa lahat po ng mga first time, pag nag-enroll ka or nag-member ka sa IMG, automatic, meron ka ng 1,000 pesos na initial na investment na nakalagay yan sa iyong PDF savings account, premium deposit fund. Now, which is, pwede mong gamitin na yan pang-invest, panimula mo sa mutual funds, sa iyong solibo. Okay? Pangalawa,
Nag-member ka sa IMG, automatic, take note, automatic, meron ka na din agad 100,000 pesos accident insurance. Kasama na yan sa benepisyo mo bilang isang IMG member. Hindi lang yon, benefit number 3, meron pang additional na 50,000 pesos. Paano pag hindi namatay aksidente? May 50,000 yung family. Paano pag aksidente kinamatay? 150,000 ang meron yung family. Okay? Then, para sa mga OFW, okay, ito po, para sa mga OFW, additional. Sino dito yung mga OFW nasa abroad? Okay? Ito na benefit number 4 hanggang number 10. Additional na benepisyo ng ating mga kababayan nasa abroad. Yung mag-additional na 500,000 pesos sa accidental death benefit. Total, 600,000 pesos agad-agad ang iyong accidental death benefit kapag ikaw ay isang OFW na nag-member sa IMG. Kaya naman sa mga kababayan natin nasa Pilipinas, kung meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na nasa abroad, then refer nyo, offer nyo sa kanilang IMG. Pag nag-member sila, napakalaking bagay po, napakalaking tulong po nito. Wala pong babayarang monthly. Gagawin mo lang, mag-enroll lang sa IMG. Papa-enroll mo lang sila sa IMG na napakalaking tulong na po yan para sa kanila. Okay? Another benefit number 5, burial benefit, additional 100,000. So pag ang OFW nag-member sa IMG, 150,000 pesos ang iyong burial benefit. Plus, meron pang 100,000 accidental medical reimbursement benefit na aksidente, hindi namatay. Pwede makapag-reimburse up to 100,000. Basta nagpa-hospital ha. Okay? Then benefit number 7, protection sa terrorism. Okay? 600,000 yan. Benefit number 8, another 600,000 unprovoked murder and assault. Then benefit number 9, accidental disablement benefit. Ito yan. Pag na-aksidente, naputulan, okay, meron na putol sa part ng katawan na nandito, meron pong claim yan. Katulad yan, yung loss of lethal finger, 20,000 pesos. Then, meron na din tayong repatriation service para sa mga kababayan nating OFW. Pag namatay abroad, pwedeng gamitin yung repatriation service sa pamamagitan po yan ng ating Everest Memorial Services. Okay? So, ulitin ko, additional yan na benepisyo ng isang OFW. Wala kang babayarang monthly. Anong ginawa mo? Nag-enroll ka lang sa IMG. Then, nagkaroon ka ng napakaraming benefits na makakatulong. Okay? Then, benefit number 11, pwede tayo maging certified financial planner. Benefit number 12, libre na yung pa-check up natin sa Kaiser. Benefit number 13, discounted tayo pagdating sa mga medical services ng Kaiser. Benefit number 14, discounted din pati ang ating immediate family when it comes to medical services sa ating Kaiser. Benefit number 15, libre yung 2 frames, libre ang eye check-up. Okay, babayaran na lang eye lens. Okay, benefit number 16, meron na tayong legal assistance program. Pwedeng kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, 2 session every year. Okay, benefit number 17, dahil sinare mo yan sa iyong mga kababayan, kamag-anak, kaibigan, kapamilya, pwede mo na silang bigyan ng free 20,000 pesos na personal accident insurance. Okay? Benefit number 18, meron tayong ebook. So kahit nasa ang bansa ka, pag nag-member ka sa IMG, pwede kang makakuha ng kopya ng ating libro. Ganun din yung ating video ng ating libro. Benefit number 20, meron na tayong access when it comes sa ating financial workbooks. Okay? So dito, maaaral mo na ito ng libre from workshop 1 up to workshop 5. Okay? Benefit number 26, pwede na tayong maging life license agent sa pamamagitan po ng tulong ng IMG. Benefit number 27, meron tayong binibigay na free financial check-up no, para sa mga may sakit sa bulsa. Benefit number 28, meron na tayong access dahil ang IMG po is a financial brokerage company. Meron na tayong access sa ating Kaiser, which is ayan yung ating healthcare. Meron na tayong access sa ating life insurance sa pamamagitan po yan ng Manila Bankers Life. Okay? Then, libre na lahat ng mga investment seminars, 0% entry fee, benefit number 31. Benefit number 32, pwede rin tayong mag-direct investment sa ating stock online trading. Okay? Benefit number 33, kapartner din natin ang Palawan. Number 34, kapartner din natin ang Everest Memorial Services. Number 35, kung merong Shopee, Lazada, meron din tayong marketplace dito po sa IMG. Number 36, meron na din tayong mga IMG movies. No? Manunood ka na lang at mas lalo ka pang matututo. Benefit number 37,
Discounted po tayo when it comes sa mga non-life insurance, ganun din po sa real estate, benefit number 38. Then, ganun din po sa APS, Asset Preservation Services. Sa lahat ng mga gusto magpagawa ng legal documents, no, will and trust, corporation, makaka-discount po tayo. And of course, sa lahat ng gustong bumili ng brand new car, cash man yan or installment, makaka-discount ka pag IMG member ka. Benefit number 41, be in the financial industry, pwede natin gawin ng business, pwede tayong magkaroon ng reward, travel the world ng libre. Okay? Magkaroon ng pins, magkaroon ng watch, maging millionaire, ring earner, magkaroon ng Rolex watch, free car, at magkaroon ng free healthcare. Yan. So every year, pwede kang mag-qualified. Benefit number 49, pag once na nag-member o nag-enroll ka sa IMG, meron kang portal, meron kang sariling username and password. So makaka-access ka. Benefit number 50, updated tayo daily. Number 51, meron na din tayong NeuraCash. No? E-wallet po yan na exclusive lang para sa mga IMG members. Benefit number 52, meron na din tayong Dominate Tool or digital marketing platform na meron siyang 9 powerful features. Ito yung paggawa ng website, email marketing, pagdating sa affiliate links, ready na lahat ng mga links, gagamitin mo na lang including QR code. Meron na tayong live webinar, pre-recorded webinar, then survey, events, stat report, mentors, and of course, kasama natin dito si Jomar Hilario, no, digital marketing guru natin, at ganoon din kay Alan Ngo, no, na sila po yung mga nagtuturo sa atin when it comes sa ating digital marketing platform. Okay, benefit number 64, additional again, na benefits ng international pagkakaroon ng Visa card at makakasama sa mga international events. Okay? So, eto tayo as IMG member, meron ka ng access sa ating mga major providers, no, tulad ng healthcare, life insurance, investments sa stock market, real estate, non-life insurance, and other allied services. One-stop shop brokerage company po ang IMG. Mission natin ay makapag-educate, ma-assure natin yung kahalagahan ng financial education. Now, did you like what you have learned today? Then, it's time to act on it today. Pwede tayong mag-enroll as an IMG member. Pwede tayong makapag-start sa ating Kaiser at share natin yung lahat ng natutunan natin ngayong gabi. Okay, here's the good news. Whatever situation you are right now, no, you can make a change. No, you can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts. You can start today. Dating school principal noon, nag-resign, isa na po sa mga CEO dito sa IMG ngayon. Dating senior citizen noon hanggang ngayon, isa na po sa mga CEO ngayon. Basurera noon, CEO na ngayon, kasabay ko po na na-promote yan sa Malaysia. Okay, housewife noon, EBC na po ngayon. Ito po yung ating mga activities na ginagawa po dito sa Isabela after po natin sa pagiging OFW. Yan, tayo po ay isa sa mga nagtuturo when it comes sa ating mga kapulisan, sa ating mga teachers, yan, sa different province, no? Yan, nakarating din tayo ng Negros Oriental, sa Bacolod, sa Hong Kong, sa Macau, sa Dubai, no? Sa IMG, naniniwala tayo na pwede tayo makapagpabago ng buhay ng isang pamilya. Naniniwala tayo sa ating mission. Ganun din po sa power of financial education. And we believe we believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Okay, ito po yung pangarap ko noon. Magkaroon po tayo ng office dito sa Isabela at natupad na po natin ngayon. At ito rin po yung ating mga natulungan dito po sa IMG Isabela na makapag-claim po ng kanilang mga maturity claim, debt claim. Okay, so dito yan mismo sa IMG Isabela Financial Center. Alright, so meron din po tayo sa Kawayan sa pamamagitan po ni Ma'am Charis Madian. And tandaan, you are the solution to your future. Nasa ating kamay, no? Nasa ating kamay yung ating kinabukasan. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. So, para mas lalo tayong matuto, dapat kailangan natin yung tamang information, no? Magkaroon ng right choice, right decision. Okay? At napakahalaga dito yung magkaroon ka ng action at magkaroon ng right direction para maging right ang result. Alright? So ito po tayo before, dati po tayong OFW sa Macau. Ayan, ginawa na po natin sa Macau before. Ang IMG bilang part-time at diyan ko din po nakilala si Ma'am Rowena Ocado. Nakasama natin po na nandito ngayon. Okay? Dati tayong security guard at kung mapapansin nyo po, no, ay 10 membership benefits pa lang po nung nag-start po ako dito po sa IMG. But now, yung diniscuss natin ng mga benefits kanina, umabot na ng 60 plus benefits. Okay? Then, Life After Macau, nagkaroon tayo ng mga radio interview
Okay? At of course, nakasama din natin si Corina Sanchez at tayo po yung na-invite na makapag-present about financial literacy sa kanyang mga kaibigan at mga staff sa ABS-CBN. Okay? Tandaan, financial independence is not a dream. It's your decision. Okay? So para sa lahat ng mga first time na nakaka-attend po ngayon, don't forget to claim your free 20,000 pesos personal accident insurance. Libre po yan. No, fill out nyo lang yung form either online or offline. No, pwede nyo maklaim. Ang kakampi ng IMG community, alam naman natin dumadami. No, kakampi natin, Senator Raffy Tulfo. Kaibigan kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Then, Daniel Padilla, no, brand ambassador natin sa ating Kaiser. And of course, si Kuya Boy sa ating Manila Bankers Live. Alright? So once again, maraming salamat. Tandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. So once again, maraming salamat at ako po ang yung naging IMG kapamilya at kapuso. My name again is Winifred Pungan Asuncion Jr. So once again, thank you so much. Okay? So dadako na po tayo sa ating Q&A.